Sagittarius, kumusta po kayong lahat? So, ayan, Sag. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para laging updated sa ating mga bagong upload. So, by the way, guys, sa mga interesado naman sa ating private reading, nasa description box below, yung link ng aking Facebook, ayan. Message nyo na lang ako, guys, okay? So, ang reading pala natin, guys, is love reading sa buwan ng April 2025. Okay, love reading para sa inyo ngayong April 2025. Okay, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayong memory. So, ayan, Sag. Memory. Remembrance. Okay, commemoration. Reunion. So, eto ha. Posible kasi guys na may pagkikita rito. Parang family. Family gathering. So, ganun yung na-feel ko. And, yung iba naman sa inyo guys, pwedeng matagal na kayo naghiwalay ng person mo. Baka meron kang nahalukay na mga lumang litrato or pwedeng lumang gamit ng person mo na nagpapabalik sa alaala mo. Okay, naaalala mo siya rito, yun, no? So, pwede naman guys na sa reunion, pwedeng kung nagkaroon kayo ng reunion, pwedeng doon kayo guys nagkita ulit ng person mo or ng pamilya niya. Ayan. Tignan natin guys. Meron tayong, oh my God. So guys, meron ditong person mo na gustong bumalik. Kaya siguro naaalala mo siya rito. Kasi pwedeng naaalala mo yung mga masasakit na ginawa sa'yo ng taong to. Pwede naman guys na marami sila, no, nababalik sa'yo eh. Mga tao sa nakaraan mo. So yun, Sag, may hingi ng tawad sa'yo. Pero ikaw kasi, mas pinipili mong maging kalmado. Okay, ngayong April, guys, feeling ko parang pahihirapan mo tong taong to. Hindi naman siguro talagang pahihirapan, pero parang bibigyan mo siya ng leksyon or mas magandang bigyan mo siya ng leksyon. Kasi ito ha, manunumbalik sa'yo yung mga sakit na ginawa sa'yo ng taong to. And nakikita ko sa kanya na talagang ipaparamdam niya sa inyo yung pagiging sincere niya sa paghingi niya guys ng tawad dito. Kasi parang nagigilty na raw siya, so ikaw mas pinipili mong maging kalmado, ayaw mong mag-decide ng agad-agad. Tama yan guys, siguro pag-isipan mo muna mabuti, lalo na kung masakit talaga yung ginawa sa inyo. Okay, tingnan natin. Meron tayong introvert. So, ayan guys, naalala mo kasi mga panahon na parang hindi ka naman niya masyadong pinansin or hindi na kayo guys masyado nag-uusap. Parang magkasama kayo pero parang nasa malayo siya. Isa yun guys sa parang kinoconsider mo. Okay, late na eh. Late na yung realization nyo. Pwedeng matagal na kayo guys naghiwalay. Tapos nare-realize niya, no? Gusto niya talagang bumalik sa inyo. Okay? Pwede naman na hindi mo na nagagalaw yung cellphone niya nung magkasama kayo kasi ramdam mo na meron siyang tinatago. Ayun, no? Meron siyang ibang kinakausap. Ikaw parang ni-stalk mo siya or basta may mga pagdududa ka na dito noon. Okay, ramdam na ramdam mo yan. Tignan pa natin. Meron tayong bully. Feeling ko rito guys, isa pa sa nagiging trauma mo dito is para kang binuli siguro ng pamilya niya or ng mga taong malapit sa kanya. Parang feeling mo na pagkaisahan ka talaga. O hindi naman siguro talaga feeling, talagang pinagkaisahan ka. Okay? Parang sa nakikita ko nga rito, hindi ka man lang pinagtanggol or hindi ka man lang guys, parang kinampihan niya tong person mo. Okay? Ayan no. Medyo stress ka talaga sa kanya. May mga chismis pa rito na, alam mo yun, parang may mga sumira sa'yo. Pero yung person mo, wala siyang ginawa. Isa yun sa kinagagalit mo sa kanya kasi parang duwag siya. Wala siyang paninindigan, no? Pero yan nga, hihingi siya ng tawad sa inyo.
Pero pag-isipan mo munang mabuti. Nasa iyo naman yan. Tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong, ayan, Three of Swords is third party. May third party rito, no? Yung tipong sobrang sakit ng ginawa niya sa inyo, Sagittarius, sobra kang pinahirapan itong taong to. Pwede naman guys na same lang, no? Pwedeng parehas nyong nasaktan yung isa't isa. Okay? Pwedeng hindi ka tanggap ng family, pwedeng kinutya ka talaga ng family. Isa yun sa reason. So, posibleng isa sa inyo ng person man nagkaroon ng third party. Meron tayong strength. Ayan. Pero alam nyo guys, napakatibay pa rin ng relationship na to eh. Kasi may chance talaga na magbalikan pa eh. Piling ko, kinoconsider mo pa rin yung naging mabuti siya sa inyo. Okay? Parang ganito ha, nasa maling panahon lang talaga kayo nung araw na yon. Kaya hirap kayong ilaban yung isa't isa. Tingnan pa natin. So guys, meron tayong 6 of Wands. Okay ka na eh. Nakukuha mo na yung gusto mo at saka marami nagkakagusto sa'yo. So bakit mo pa siya guys pagtsatsagaan? Parang ganon. May nakikita ko ito guys, marami nagkakagusto sa'yo. So marami kang pwedeng pagpilian. Parang ginawang option. Kasi ito guys, 2 of Cups eh. Meron dito guys na napaka-strong nung connection nyo or connection mo dito sa taong to. Isa to sa mga magkakagusto sa'yo. Pwedeng i-consider mo siya eh, na maging partner talaga. Yun nga lang guys, bumabalik ka talaga sa nakaraan. Like, hindi mo pa kaya. Kasi pwedeng affected ka pa sa ex mo na parang kahit ganun yung nangyari. Or pwede naman guys na in relationship ka na tapos may bumabalik sa'yo na past person. Pwede naman guys na may pag-uusap. Yun nga lang guys, ang pinapakita kasi sa akin dito, may stress ka or naguguluhan ka. Parang nandun ka na sa point na hindi mo na alam ano yung gagawin mo dun sa relationship niyo ni person mo. Okay? Paano mo siya itatago? Parang ganun. May pagtago kasi nangyari dito, Sag. Or pwedeng ikaw ay feel mo na tinatago ka niya. Kasi meron pa palang iba na involved. Pwedeng in relationship, no? Tapos nahihirapan kayo dito sa relationship na to. Nahihirapan kayo sa connection nyo kung paano nyo siya guys ipaglalaban. Sobrang hirap kasi ang laki ng pwede nyo guys i-sacrifice para lang i-win back nyo yung isa't isa. May mga taong maapektuhan. Love advice. Unrequited love. Ayan. There's no enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Meron po tayong passion. Okay? Alam nyo guys, ayaw nyo na eh. Pero, may something talaga na nagpapabalik sa'yo. Yun yung isa sa iniisip mo kung bakit naiisip mo pa tong ex mo. Basta may... Ayan, nalaglag yung... May kino-consider ka dito. Intimacy. So, may something talaga guys na iniisip mo kung ba't gusto mo pa rin guys na maayos. Pwedeng may nag-uugnay sa inyong mga anak. O pwede naman guys sa... kahit na ganun yung nangyari is, na-feel mo na safe ka din sa taong to. Okay, tignan natin guys, message ni person sa'yo. I feel you leaving me behind. So, ayan, kagaya nga ng sabi ko, may paglayo kang gagawin. Medyo nagiging cold ka or magiging cold ka sa pagbabalik na tong taong to. Okay, meron tayong I want to be more than friends. Oh, mukhang wala kayong label pala. Wala kayong label, pwede hindi mo siya naging ex. Pwede meron siya guys, ibang karelasyon tapos ine-entertain ka niya. Then ikaw nahihirapan ka ngayon kasi hindi mo naman alam kung anong label mo, no? Parang ano ka sa buhay niya. Okay? So ano ba? Ikaw ba yung nagiging third party? Or pwedeng ikaw to na may karelasyon tapos meron kang ibang taong nakikita. Ayan. So yan guys, ito lang po ang inyong love reading ngayong April 2025. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.